So magandang araw kabole. Sa video nito pag-uusapan po natin kabole MPBL. Kasi nga po may nilabas po na listahan ng basketball zone kabole. And pag-usapan lang natin yung top 10 po sa palagi ko ng mga free agent basically po na pwede pong offeran po ng PBA teams. So may di pa subscribe, pakibindot naman po yung subscription button kabole. So dito nga muna tayo sa mga comments po ng mga fans. Pa-shoutout sir, sabi naman ni Ronald Berbusidad, hindi pwede manalo ang farm team lang sa may-ari ng farm. Saan ba nanggaling mga players ng Ginebra? Sa farm sa Northport. Of course, this opinion is very popular po sa mga teams po, sa mga fans po ng iba't ibang teams. Ganun talaga ang kulay ng farm team na kasira kaya nila sa PBA. Yun na di ba? Kaya anong magagawa ng mga fans po ng Ginebra? Kabola, kung kine-question nila itong pagkapanalo nila. Kabola, dito po against sa Northport. Pero naman idol, Ginebra, God bless the finals. For winning the game, this is the start that names Tolentino, Navarro, Kade Flores, Nelly, Yalan will be traded to SMB daw as well as Munzon. So basically lahat ng core players daw po ng Northport mapupunta daw po sa San Miguel Beermen kabola. Grabe. Ano po, sana po hindi magkatotoo, ano? Sana po hindi magkakatotoo. Yan sinasabi ni Boss Malyari Mascareñas kabola. Kasi kung magkakatotoo yan, I mean, umay na mga fans, pero pag nagkatotoo yan kabola ng mabilisan, talagang ibang level, ibang negative impact po ang dulot niyan sa PBA. Now, Chris Newsome kabola, he was praised by Jeremy Lin kabola. So, hindi naman nakakapagtaka kasi Meralco at San Miguel lang naman po yung naglaro po dito po sa EASL, and of course, Meralco po yung mas maganda yung performance. And Newsome is the best local player. So, siya po yung kabola na praise, wala pong kumbaga nakakagulat doon. Although, nakakadami na ata ng mga nagpe-praise ito kay Chris Newsome, no? Ang handa kasi talaga sa style ni Newsome kabola, magaling sa depensa, magaling sa opensa. Kaya, marami po nakaka-appreciate sa kanya. So, again, nandito naman yung style ni Coach Tim ko, no? Pre-nice na naman yan si Coach Chot Reyes. Kabola, style natin ni Coach Tim ko, palagi, no? Ang galing niya mag-praise ng iba't ibang way, mga kalaban niya, etc. Baka bola. So overall naman, wala naman kung may question sa legacy ng isang Coach Chot Reyes. Parang pinapalabas na kasi na parang questionable yung kagalingan ni Chot Reyes sa PBA. Nope. Yung pong kagalingan ni Coach Chot Reyes sa coach in the PBA was never questioned even during his stint po with Gilas Pilipinas. Now here is the top 10 po na free agent na currently as per the report of Basketball Zone sa MPBL. Number 10 ko, Roy Sumang. Medyo nagulat ako actually kabola. I really thought kabola that he will be unstoppable sa MPBL, pero mukhang nag-iba ng konti yung role niya dito. Pero tingnan natin with another team kabola kung mas maging maganda po yung performance niya. And tingnan natin bumalik po siya sa PBA. Number 9 ko, JC Marcelino. Basically, kabaliktaran nito ng kay Sumang, di ba? Nung pumasok sila sa PBA o nung nasa PBA sila, si Sumang yung mas malaki po yung hype, mas magaling yung scoring. Pero sa MPBL, Marcelino is clearly the better scorer kabola. Tingnan natin, di ba? Is that a sign that he is better in the PBA now, kabola? Yan yung tanong. Number 8 ko, Holmqvist, kabola. He will get a chance to prove himself, to prove his worth with Cebu, kabola. Pumirama po siya doon. And Holmqvist, still young, kabola, tall, and again, the ability to shoot, the ability to pass can be there. Number 7 ko, Gabayni. Ito, proven veteran big. Again, ang hirap po makahanap po ng veteran big, yung capable of really playing good minutes in the PBA. Pero bigla-bigla, he chose to go to MPBL. Tingnan natin, I hope his numbers will be better. Baka bumalik po siya sa PBA. Number 6 ko, Will Macaloni. Si Macaloni naman, big man sa MPBL, pero undersized big man po siya sa PBA. Still though, I've seen enough. He's very dominant in MPBL, even though undersized po siya kabola. I think he can also be a viable player in the PBA because he is really smart in playing basketball. Carl Brian Cruz is my number 5. He is a capable 3-and-D forward kabola. Normally siya sa PBA, and again, this 3-and-D forward type of players, mahirap pong maghanap niyan. So I think he is still a capable player po in the PBA. Number 4 natin, Yusef Ta. So Yusef Ta, 6'7", 6'8", nagka-injury ulit, kaya po bigla-bigla nawala na naman po sa rooster po sa PBA. Pero this guy is tall, and yung talagang above average niya passing ability niya, sobrang hirap po makahanap ng ganyan sa PBA. Number 3 natin, Vic Manuel. Nakita naman natin sa short stint niya po sa Terra Firma kabola. This guy can still score. Yung post moves niya kabola, still top notch kabola, and post scorers like him is still crucial po as a part po of a PBA team. Number 2 natin, Dave Ildefonso. Easily the guy with the highest potential sa listahan na ito.
we still hope, kabola, magkaayos sila ng Northport, that he will be given a chance to prove himself in the PBA. But number 1 natin is still Enjo Sorano. Just the best combination po of current level of play, kabola, and then remaining potential, kabola. This guy is very athletic. He jumps really high, kabola. The defense is good. The offense is superb, kabola. He is really a PBA caliber guard. Starter pa nga yan, kabola. So I hope he will still be returning in the PBA. O mga bala, sino dito ang dapat operan po ng favorite team mo? Comment lang po sa baba.